Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mox TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan, no, para sa isa na namang reaction video. At eto na nga, Philippine Coast Guard mga kababayan ay mayroon pong inilabas, no, na video na kung saan, no, inilabas po nila etong mga natagpuan nila sa ilalim po, no, ng Taal Lake mga kababayan. At kung ano po yung mga natagpuan nila na yan at nakita, no, dyan po sa ilalim ng Taal Lake mga kababayan, no, mga sako-sako po ito, no, na natagpuan ng Philippine Coast Guard dyan po sa Taal Lake. Yan ang ating alamin at pag-uusapan ngayon. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At shoutouts na rin tayo sa mga followers at subscribers natin dyan. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong suporta at sa pagla-like po sa ating video. Maraming salamat po. Okay, so eto na nga mga babayan, Philippine Coast Guard, no, inilabas na po nila, no, ang video, no, ng mga sako-sakong nakita nila, no, diyan po sa ilalim ng Taal Lake mga babayan, no. Ano nga ba nilalaman nitong mga sako na to mga babayan na kanilang nakita, no, diyan po sa Taal Lake? Maalala natin, no, na sinabi po ng whistleblower, no, na si alias Totoy mga babayan, na isinako po, no, ito mga biktima ng missing sabongeros mga babayan. Okay, so ito po yan, no, yung balita na yan mga babayan na inilabas po ng Philippine Coast Guard, no, yung video po ng kanilang mga nakita dyan po sa ilalim ng Taal Lake. Alright, so tara, panoorin natin to. Walang kahina-hinalang nakuha sa Taal Lake ngayong araw ang mga diver na naghahanap sa mga nawawalang sabongero. Inilabas naman ng Philippine Coast Guard ang underwater video ng pagsisid nila sa lawa. Mula sa Laurel, Batangas, nakatutok live si Mon Aquino. Mon. Eto mga babayan, no, actually sampal din to, no, sa mga DDS. Kasi maalala ninyo no nakaraan, no, no may nakuha yung mga unang sako, no, na nakuha nila dyan po sa gilid, no. Malapit lang actually to sa baybayin po, no, ng Taal Lake mga babayan. Sinasabi nila na hindi naman daw po sumisisid, no, hindi naman daw po sinisid ng mga tropa yan pong Taal Lake at nandoon lang daw po, no, yung mga sako na nakuha nila. Diba? Nakikita, alam niyo yung sinasabi ko mga babae no nakaraan na hindi lang naman na posibleng nandoon lang sa gitna ng Taal Lake, no. Kaya nga malawak eh, no, yung area na kanilang isi-search, no. Ibig sabihin kasama pati dito sa gilid, 'di ba? So nagsi-search sila sa gilid, nagsi-search din sila sa gitna, no. Doon lumalabas yung katangahan nitong mga DDS minsan. Di ba mga babayan, nakikita natin kung gaano sila ka-ignorante. Ay nako. Ivan, sa unang pagkakataon, ipinakita ng Philippine Coast Guard ang isa sa kanilang underwater video ng kanilang search and retrieval operation para sa mga nawawalang sabongero na umano'y itinapon dito sa Taal Lake. Ayan mga babayan, no? Ipinakita nila yung kanilang ginagawang underwater search mga babayan. Taliwas doon sa sinasabi ng mga DDS na hindi naman daw po nagsisearch sa ilalim. No, hindi raw pumupunta doon sa gitna, nasa gilid lang daw mga babayan. Ano pa silbi nitong mga equipment na to kung di gagamitin? Sa drone at underwater footages na kuha kahapon ng Philippine Coast Guard, makikita kung gaano kalabo ang tubig na sinisisid ng Okay, oh. Ayan po, may depth yan mga babayan, no? 21.3. No, depth 21.3. Baka ito yung mga babayan, ito yung in meters siguro to, no? At may oras din yan, no? 7:58 or 59 mga babayan. mga technical divers sa ilalim ng Taal Lake. 7:59. Merong mga talagang sacks doon sa bottom, Ayun, may mga sako daw doon sa ilalim mga babayan. probably from feeds, no? Pero yun yung iniisa-isa na check natin, yung mga
laman, kinakapa ng ating mga divers. Okay, so sabi dito mga babayan, may mga sako daw po doon. No, kagaya nga ng sinasabi natin, hindi naman lahat na nandoon na sako, no yun na yung sako, no, ng mga buto ng missing sabongeros. Kasi posibleng maraming itinapon doon, no, hindi lang kunyari, yung kagaya nga niyan, feeds daw mga babayan. Bamalay ba natin kung ano pa yung mga mga nagtapon ng yung mga nakasako na panambak, dyan lang din itinapon. Diba? So, kaya kinakapa nila, mga babayan, no? Yung mga sako na nandiyan po sa ilalim. Baka kung ano na naman sabihin, no, netong mga DDS na to, baka sabihin nila pati yan, no? Ano dyan, ano tawag natin dito? Yung sinasabi nila, tanim sako. Oh, tanim bala. Ngayon, na nakaraan, sabi nila, tanim sako, ano daw, tanim buto. No, ngayon, tanim sako na. Talongges. Siyempre, lahat doon nandiyan dyan, i-check yan. No? Talongges talaga itong mga DDS na to. Para to really help. Ganito rin daw kalabo ang tubig sa kanilang diving operations ngayong araw. Pero kumpara noong mga nakarang araw, wala silang nakuhang suspicious objects. Nag-move tayo ng northeast, no? 10 meters northeast using the jack stay search method na tinatawag, which is a straight line then going back. Initially dun sa area na yon, negative yung nakuha natin, so we will be adjusting to another part, no? We will move again. So hanggat makover natin yung buong kumbaga circumference ng buong search area natin. Sabi ng PCG, lubhang mapanganib para sa mga technical divers ang pagsisid sa ilalim ng lawa dahil malabo at maburak ito. Masusi po ang ginagamit nating mga search pattern and search strategy talaga. We always wanted to maximize bawat baba po ng ating mga divers ay meron po tayong makikita as much as possible kasi again we are compromising the lives of our divers here. Oo, kasi malabo nga mga babayan. Mahirap nga naman sila makakita doon sa ilalim, no? Ito po ay pahayag ng PCG spokesperson na si Captain Noemi Kayabyab, mga babayan. Diba? Mahirap nga naman mag-search and retrieval pagka ganun kadumi. No, dahil nga maraming dyan, palaisdaan. Di ba mga babayan? So, ang tendency talaga, medyo cloudy yung ano na yan, yung tubig na yan, medyo malabo yan. No, dahil nga, syempre, yung mga dumi ng mga isda, nandiyan na rin, yung dumi ng mga feeds, no, humahalo na yan dyan plus yung mga burak nga na yan, no, yung mga sediments na nandyan, no, nabubulabog yan. So, lumalabo talaga, no, yung tubig na nandiyan dyan. May hyperbaric doctor na tumitingin sa mga diver bago at pagkatapos nilang mag-dive. Dahil buhay ang nakataya sa bawat diving operation, naway mawala na anila mga espekulasyon ng tanim sako o tanim buto. Yan, di ba? Yung mga tanim sako, tanim buto na yan. DDS lang naman mahilig magsalita ng mga ganyan. Di ba? Kita mo sila na magaling, di sila mag-imbestiga. Kayo pala magagaling At hindi kayo mag-imbestiga. Di ba? That's normal, no? We cannot, sabi nga lang, we cannot please everyone. Basta kami yung inyong Philippine Coast Guard, katuwang yung Philippine National Police and the Department of Justice. Tuloy-tuloy lang namin gagawin yung aming trabaho professionally, diligently, and properly as much as possible until such time that matapos namin yung area na i-search. Dismayado naman ang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun sa ginagawang recovery. Apparently, based on the picture, sinabog nila yung contents, nilipat sa ibang sako. And, for you to do that at the scene, alanganin yun. Kasi, yung contents, lahat, pati yung sako mismo, dapat yan in-examine mabuti. Kasi you consider that as evidence. Ivan, kinumpirma naman ng PCG na darating na rito sa Taal Lake bukas yung kanilang remotely operated vehicle o ROV. Malaki yung maitutulong nito, Ivan, dahil may kapasidad ito na makita yung ilalim ng lawa na hanggang 1,000 feet. At kapag may nakita raw itong suspicious object, ay dito na nila pwedeng pababain yung kanilang mga divers. Okay, so yan mga babayan, no, gagamit na sila, no, ng mga ROV, mga babayan.
Diba? So, iyakan na naman dito yung mga DDS. O ano masasabi ninyo dyan mga babayan, no? I-comment sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito pumilihan yung Kuya Mobsit sa Mobs TV. Peace. I'm out.